Breaking news, nag-declare na si Donald Trump ng victory sa 2024 American elections habang nakikipag-usap siya sa kanyang mga supporters na masaya sa Florida. Pakinggan natin. Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. And in addition to having won the battleground states of North Carolina, I love these places, Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin, we are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes. But it's much easier doing what the networks did or whoever called it, because there was no other path. There was no other path to victory. We also have... Pag manalo ba si Donald Trump sa American election, ipagtatanggol pa rin ba ng Amerika ang Pilipinas kung sakaling umatake ang China? Ano ang basehan kung ipagtatanggol pa rin tayo ng Amerika? Pakinggan natin ang kasaysayan kung bakit ipagtatanggol pa rin ng Amerika ang Pilipinas kahit sino pa ang nakaupong Pangulo ng Amerika. At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Kamakailan lang, tumindi ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Isang barkong Pinoy na nagdadala ng supply papunta sa isang military outpost sa Yunchen Shoal o Second Thomas Shoal sa Spratly Islands ay sandaling bumangga sa isang barko ng Chinese Coast Guard na nagtatangkang harangin ang kanilang daan. Agad na inakusahan ng mga autoridad ng Pilipinas ang barko ng China ng mapanganib na pagharang na nagresulta sa banggaan. Sinisisi naman ng mga autoridad ng China ang Filipino ship na kanilang sinasabing illegal na pumasok sa bahagi ng South China Sea na pag-aari ng China. Pero ayon sa international law, ang shoal na ito ay pag-aari ng Pilipinas.
Ang Yunchen Shoal ay may nakalubog na barko mula pa noong World War II na tinawag na BRP Sierra Madre na sinadya ng Pilipinas na ilagay doon noong 1999 para harangin ang paglawak ng China sa lugar, pero hindi ito isang bagong pangyayari. Matagal na ang komprontasyon sa pagitan ng Manila at Beijing tungkol sa mga shoal sa South China Sea. Kamakailan lang, ang mga sagupaan na ito ay nakakuha ng global attention dahil sa telebisyon at online media na lalo pang nagpalala ng tensyon sa pagitan ng China at United States. Ang US ay may mutual defense agreement sa Pilipinas na nagsasaad na kung alin man sa kanila ay inatake, lalo na sa South China Sea o West Philippine Sea, ang isa ay tutulong sa depensa. Sa ngayon, binabantayan ng buong mundo kung paano tutugon ng US sa pangyayaring ito. Isang buwan bago ang kamakailang banggaan, naglabas ng video ang Philippine Coast Guard ng isang diver na pinuputol ang isang floating barrier na inilagay ng China para pigilan ang mga bangka ng pangingisda at ibang sasakyang pandagat sa lugar na ito. Regular na nagbibigay ng mga video ang gobyerno ng Pilipinas sa media at nagdadala ng mga journalists, kabilang ang ilang mula sa BBC, sa kanilang mga bangka at eroplano na nag-ooperate sa mga pinag-aagawang katubigan. Itinuturing ng China ang mga aksyon na ito bilang bahagi ng sinadyang kampanya ng Pilipinas para ipakita ang mga agresibong interaksyon na matagal nang nagaganap sa South China Sea na sumasaklaw sa halos 2.1 million square kilometers. Ang hindi pagkakaintindihan sa karamihan ng rehiyon, kasama ang mga isla at sandbar sa loob nito, ay dapat sana ay natapos na matapos ang desisyon ng internasyonal na tribunal sa Hague, Netherlands noong 2016. Sinabi ng Permanent Court of Arbitration sa Hague na walang legal na batayan ng China para angkinin ang historic rights sa karamihan ng South China Sea. Ibig sabihin, ang mga territorial na pag-angkin ng China na batay sa mga historical records mula pa noong Xia Dynasty, halos 4,000 taon na ang nakalipas, ay hindi lehitimo sa ilalim ng international law. Simula nang magdesisyon ng Hague, ginawa ng China ang 7 contested reefs bilang mga missile-protected military bases. Marami nang nangyari mula noon, pero balikan natin ang mga pangunahing pangyayari. Noong 1898, nagsimula ang formal na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at US matapos ang Spanish-American War. Ang Pilipinas ay nanatiling teritoryo ng US hanggang July 4, 1946 nang makamit nito ang kalayaan. Ang US ay nagpanatili ng presensya militar sa Pilipinas at noong 1990, matapos mag-expire ang kasunduan sa mga base, ibinalik ang kontrol ng Clark Air Base at Subic Bay Naval Station sa Manila. Ang South China Sea ay may malaking strategic importance, mayaman sa natural na yaman at matagal ng sentro ng international disputes. Ang teritorial na alitan dito ay dahil sa mga historical rights at pagkuha ng mga likas na yaman tulad ng langis at natural gas. Para sa China, ang pagkontrol sa South China Sea ay mahalaga dahil ito ay pangunahing ruta ng kalakalan para sa kanilang ini-import na langis. Sa oras ng digmaan, ang US Navy ay maaaring makahadlang sa ekonomiya ng China. Ang pagkontrol sa rutang ito ay magbibigay din sa China ng kakayahan na makialam sa mga kargamentong papasok at palabas mula sa silangan at timog silangang Asya. Kung makuha ng China ang South China Sea, maaari nitong ipagbawal ang pagpasok ng mga dayuhang puwersang militar, kabilang na ang US. Bukod sa China at Pilipinas, may interes din sa rehiyon ang Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan. Ang tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo ay nagre-resulta sa mga sagupaan ng mga komersyal na barko, mercenary vessel at military patrol. Noong 2016, nanalo ang Pilipinas sa isang kaso sa Hague laban sa China, ngunit hindi ito ang unang pagtatangka ng Manila na lutasin ang issue. Noong 2013, nanalo rin ang Pilipinas sa isang arbitrasyon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea ay may mga patnubay sa maritime boundaries.
At sinabi ng Pilipinas na ang territorial claims ng China na batay sa historical na mga kadahilanan ay hindi ayon sa mga ito. Ang teritoryo sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na umaabot hanggang 200 nautical miles mula sa baybayin ay kasama dito. Tinanggihan ng China ang desisyon, sinasabing hindi nila kinikilala ang autoridad ng tribunal at iginiit na dapat itong maresolba sa pamamagitan ng direktang negosasyon. Ang mga desisyon noong 2013 at 2016 ay dapat sana naging turning point sa alitan, ngunit walang agarang resolusyon. Ang issue ay nananatiling complex international concern na may kasamang military posturing at geopolitical tactics. Kung sakaling atakihin ng China ang isang barkong Pilipino sa pinag-aagawang zone, maaaring isipin na agad tutulong ang US. May kasunduan ang dalawang bansa na magtulungan sa digmaan, nakilala bilang Mutual Defense Treaty. Kamakailan lang, pinagtibay ng White House ang kanilang pangakong depensahan ang Pilipinas, tinawag itong ironclad. Ang Mutual Defense Treaty na nilagdaan noong 1951 ay nagsasabing ang isang armadong pag-atake sa alinmang bansa ay ituturing na banta sa pareho. Ang kasunduan ay mananatiling epektibo maliban na lang kung nais kumalas ng isa sa mga partido na may 1-year notice. Ang dalawang bansa ay mag-uusap kapag nanganganib ang kanilang teritoryo, politika o seguridad at haharapin ang anumang common threat ayon sa kanilang mga konstitusyon. Ang ugnayan ng US at Pilipinas, pati na rin ang pangako ng Washington na igalang ang Mutual Defense Treaty ay lalong tumibay sa ilalim ni Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nanalo sa presidency noong May 2022. Siya ang anak ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. na namuno mula 1965 hanggang 1986 at kalahati ng panahong iyon ay nasa ilalim ng batas militar. Si Marcos Jr. ay mayroon ding mahaba at mangilan-ngilang kontrobersya sa kanyang political career at sa kasalukuyang sitwasyon sa South China Sea kung saan tumataas ang posibilidad ng digmaan laban sa China. Marahil ay nasa pinakamabuting interes ni Marcos na panatilihing malapit ang kanyang mga bagong kaibigan sa Washington na tila nagagawa naman niya ng maayos. Mula nang siya ay mahalal, binaligtad niya ang takbo ng kanyang naunang pinuno, ang dating Pangulo, upang mapanatili ang matatag na pag-unawa sa pangako ng Washington na protektahan ang kanyang bansa ayon sa kanilang napagkasunduan noong 1951 Treaty. Sa mga usapang ito, tulad ng inaasahan ng nakaraang dalawang administrasyong Pilipino, humihingi si Marcos ng ilang partikular na detalye ukol sa proteksyon mula sa dating colonial ruler. Ano ang partikular na senaryo na kailangang mangyari? Gusto malaman ni Marcos para ang US ay tuluyang mag-step in at gumamit ng puwersa upang protektahan ang mga ari-arian ng Pilipinas. Sa nakaraan, nag-aatubili ang Washington na gumawa ng anumang partikular na pangako. Ito ay bahagi ng kanilang pag-aalala na ang kanilang pangako na makialam ay maaaring magtulak sa kumpiyansa ng Manila ng masyadong mataas, sapat para gamitin ang garantisadong suporta ng US upang isulong ang sariling agenda ukol sa mga pag-angkin sa dagat at teritoryo laban sa ilang mga karatig bansa sa South China Sea, partikular ang China. Sa huli, nakuha ni Marcos ang kanyang gusto at ngayong Mayo ng taong ito, ang dalawang bansa ay nagdagdag ng 6 na page na update sa Mutual Defense Treaty na naglalaman ng mga sanggunian sa makabagong anyo na inakusahan ng China na gumagamit. Bagamat ang mga guideline ay hindi particular na binanggit ang China. Bukod dito, malinaw na pinagtibay ng mga guideline na ang isang armadong pag-atake laban sa anumang bansa kahit saan sa Pacific, kabilang ang kahit saan sa South China Sea, laban sa anumang pampublikong sasakyang pandagat, sasakyang panghimpapawid o ari-arian ng puwersang militar na pag-aari ng Pilipinas, kasama na ang kanilang Coast Guard, ay tiyak na magpapakilos sa pangako ng US sa mutual defense ayon sa nakasaad sa Article 4 at 5 ng 195 MD-MDT. Una, tugunan ang mga recent at present threats na lumilitaw na banta sa mga rehiyon. Pangalawa,
I-outline ang papel at misyon at kakayahan ng alyansa upang harapin ang parehong lokal at pandaigdigang banta sa seguridad. Ikatlo, i-encourage ang pagtuon sa mga pinaka-obvious na regional concerns. Pangapat, i-identify ang shared priorities in terms of conventional and non-conventional security challenges. Ngunit upang magamit ng husto ang mga bagong guidelines na ito, parehong bansa ay kailangang gampanan ang kanilang parte sa pagbuo ng komprehensibong estratehiya upang pahusayin ang pakikipagtulungan sa depensa at seguridad sa pagitan nila. Kabilang dito ang una, pagpapamoderno ng mga defense capabilities ng parehong bansa sa pamamagitan ng koordinasyon. Pangalawa, pagkuha ng mga interoperable defense equipment. At ikatlo, pag-i-invest sa edukasyon at training. Binibigyang diin din ng mga guidelines ang kahalagahan ng paglaban sa mga non-conventional threats, pagpapabuti ng cyber defense at security, at pagtugon sa pagkalat ng mga weapon of mass destruction. Malinaw na ang pagpapalalim ng koordinasyong militar ay isang pangunahing prioridad. Ngunit isang mahalagang diin din ang inilagay sa paglaban sa mga regional threats, pagpapahusay sa maritime security, and strengthening the Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA, isang kasunduan na umiiral sa pagitan ng US at Pilipinas mula pa noong 2014. Sa esensya, ang EDCA ay nagpapahintulot ng isang mas pinalawak at mas flexible na presensya ng militar ng US sa Pilipinas at binubuksan ng pinto para sa mas malaking kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa mga usapin ng depensa at seguridad. Ang mga bagong guidelines na ito ay mukhang magandang agreement. Di ba? Eksakto kung ano ang gusto ni Marcos. Bakit nga ba biglang nagbago ang isip ng Washington? May nakuha kaya silang strategic advantage kapalit nito. Mahirap sabihin ng sigurado, pero ilang buwan bago idagdag ang mga bagong guidelines noong February, inanunsyo ng gobyerno ng Pilipinas na magbibigay sila ng mas pinalawak na access sa kanilang military bases sa US. Bibigyan nito ang US forces ng mas malaking strategic footing sa southeastern edge ng South China Sea. Hindi na nakapagtataka na mabilis na nagprotesta ang China sa kasunduan na ito. Ang kasunduang ito ay magbibigay sa US ng access sa 4 pang strategic locations sa Pilipinas na magpapadali ng pag-ikot ng mga sundalo sa 9 na regional bases ng US. Bukod pa dito, magkakaroon ng mas maraming pagkakataon para sa joint training sa pagitan ng US at Pilipinas, pati na rin ang pre-positioning ng equipment at pagtatayo ng runways, fuel storage depots at housing. Ang tunay na halaga ng kasunduang ito ay nanggagaling sa dagdag na runways. Ang Rocket Force ng People's Liberation Army ng China ay umaasa sa pagwasak ng air bases na ginagamit ng US sakaling magkaroon ng digmaan. Pero ngayon ay mas komplikado na para sa kanila ang gawin ito. Ang kasunduang ito nakasama ang $100 million sa military aid pati na rin ang karagdagang $82 million para i-upgrade ang kasalukuyang EDCA designated sites ay bahagi ng 2014 EDCA na nagbibigay ng framework para sa paggamit ng ilang military facilities ng Pilipinas para sa iba't ibang layunin ng American military forces kasama na ang training, exercises, humanitarian assistance at disaster relief operations. Ang mga kamakailang pagbabago sa EDCA ay hindi nag-iisang pangyayari, kundi bahagi ng series ng mga high-profile na US military agreements sa mga bansa sa rehiyon. Kasama dito ang plano na magbahagi ng defense technologies sa India at mag-deploy ng US Marine Corps sa ilang isla ng Japan. Kamakailan lang din ay nagbukas ang US ng bagong marine base sa Guam, isang isla na mahalaga sa estratehiya na nasa silangan ng Pilipinas. Ang bagong lokasyon na kilala bilang Camp Blas ay ang unang USMC base na binuksan sa loob ng 70 taon at magiging tahanan ng mahigit 5,000 na Marines. Bakit nga ba talagang naiirita ang China sa lahat ng ito? Well, una, sa pamamagitan ng pagtaas ng military access ng US sa iba't ibang foreign bases sa paligid ng Pilipinas, maaari itong magresulta sa malaking contingent ng US Armed Forces na nakatayo lamang halos 325 kilometers sa timog ng Taiwan, ang highly contested
pero democratically governed na isla na may 24 million na tao. At hindi ito gusto ng Beijing. Kahit na hindi nila kailaman na kontrol ang Taiwan, ang Chinese Communist Party ay inaangkin ito bilang bahagi ng kanilang soberanya. Parang pamilyar. In essence, naniniwala ang gobyerno ng China na ang Taiwan ay bahagi pa rin ng China, kahit na ito ay self-governed mula pa noong 1949, nang matapos ang civil war sa pagitan ng Communist Party at ng nationalists. Bilang matagal nang sumusuporta sa mga nationalists na natalo sa civil war at tumakas sa Taiwan, nagtatag ang US ng Defense Treaty sa kanilang bagong gobyerno noong 1950s. Nagbago ang mga ito noong 1970s nang mas naging kapaki-pakinabang para sa US na pahusayin ang relasyon sa People's Republic of China o PRC. Kaya't napagpasyahan nilang kilalanin ang gobyerno ng Beijing bilang lehitimong namumuno sa buong China na sa kanilang pananaw ay kasama ang Taiwan. Ito ay naging kilala bilang One China Policy. Ang sitwasyon ngayon ay mas komplikado dahil mas makapangyarihan na ngayon ang China kumpara noong 1970s nang sumang-ayon ang US sa One China Policy. Ayaw ng US na mapunta sa ilalim ng kontrol ng China ang Taiwan, pero malinaw na ipinahayag ng Beijing na dapat igalang ng US ang kanilang dating kasunduan at huwag makialam sa issue. Ang tunay na alalahanin dito ay ang tensyon sa paligid ng soberanya ng Taiwan na maaaring magdulot ng digmaan sa China. Magiging isang malaking global event ito na may malaking epekto sa ekonomiya at politika. At hindi ito nakakatulong sa sitwasyon ng Pilipinas. Kung sakaling bumagsak ang Taiwan sa China, makokontrol ng China ang malaking bahagi ng production ng computer chips sa buong mundo na magbibigay dito ng hindi pangkaraniwang leverage sa global na ekonomiya at maaaring gamitin ito para i-blackmail ang anumang bansa na gusto nito. Mababasag din nito ang tinatawag na First Island Chain na nagmumula sa Japan, dumadaan sa Taiwan at patungong Pilipinas. Nakasalukuyang nililimitahan ang kakayahan ng China na magpalawak ng kapangyarihang pandagat sakaling magkadigmaan. Mula sa mga daungan ng Taiwan sa silangan ng isla, maaaring magpadala ang China ng mga submarines nito diretso sa malalim na tubig na makakaiwas sa pagtuklas ng US. Pero sa kabila ng mga protesta at banta ng China, hindi basta-basta iniwan ng US ang Taiwan dahil sa iba't ibang strategic at economic factors. Isa na rito ang mahalagang posisyon ng Taiwan sa Asia-Pacific region at malapit hindi lang sa China, kundi pati na rin sa Japan at South Korea na nagpapahalaga sa katatagan ng Taiwan para sa seguridad ng interes ng US at isang mahalagang motibasyon para panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon. Bukod pa rito, ang status ng Taiwan bilang isang umuunlad na demokrasya ay sumasalamin sa mga demokratikong halaga ng Amerika. Kaya't ito'y isang natural na kaalyado sa pagpopromote ng demokrasya, pati na rin sa pagbalanse ng impluensya ng China at pagpigil sa pagkakaroon ng isang dominanteng kapangyarihan sa silangan. At pagdating sa ekonomiya, ang Taiwan ay isang malaking trading partner ng US na nakikinabang sa maraming American businesses at sa ekonomiya ng US bilang buo. Pero ang pinaka-urgent na issue dito ay hindi sang-ayon ng Taiwan. Ang pinag-uusapan ay ang lalong tumitinding sitwasyon na kinasasangkutan ng China, Pilipinas at US. Isang malaking alalahanin para sa Manila at dahil dito pati na rin sa Washington ay ang pagtaas ng paggamit ng China ng tinatawag na gray zone tactics laban sa mga barko na nag-ooperate sa contested zone ng South China Sea, pati na rin sa iba pang military at government assets. Ang gray zone tactics ay loosely defined bilang coercive actions na hindi umaabot sa armed conflict pero malinaw na lagpas sa normal na diplomatic o economic activities na maaaring kabilang ngunit hindi limitado sa geopolitical, economic, military at cyber operations. At hindi nahihiya ang China na gamitin ang mga mapalinlang na galaw na ito para isulong ang domestic, economic, foreign policy at security objectives nito. Sila ay tinatawag na gray zone tactics sa magandang dahilan
dahil wala pang kasunduan sa mga US government officials, expert at academic kung alin sa mga unconventional maneuvers ng China ang nagpapakita ng pinakamatinding banta sa US at mga kaalyado nito. Pinapalala pa ng issue ang karaniwang pananaw mula sa Manila na ang mga gray zone activities na ito ay natural na pagpapalawak lamang ng kapangyarihan ng mga bansa, parehong historically at sa mga nagdaang dekada. Pero ang tila malinaw sa karamihan ng iba pang bahagi ng mundo ay ang mga aktibidad na ito ay isang komplikadong paraan ng pag-pressure sa ibang mga bansa na kumilos sa mga paraang makakabenepisyo sa Beijing na nangangahulugang pagsulong ng mga regional objectives nito nang hindi nagdudulot ng international na backlash. Halimbawa, ang close call na nangyari. Ilang buwan na ang nakalipas ng akusahan ng US ang isang barko ng Chinese Navy ng intentionally dangerous maneuver malapit sa isang American destroyer na dumadaan sa contested Taiwan Strait. Ang insidenteng ito ay ang pangalawang close encounter sa pagitan ng American at Chinese militaries sa loob ng mas mababa sa 10 araw. Ang mga aksyon na sinasabi ng US na kahit hindi direktang hostile ay may layuning pahinain ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang definisyon ng kung ano ang maaring ituring na gray zone tactic ay medyo malawak, pero ilan sa mga overarching trends na naobserbahan ay kasama ang: una, mga batas at regulasyon na maaaring magbigay daan sa Beijing na kontrolin ang mga non-governmental personnel at assets. Pangalawa, ang pagtaas ng Chinese geopolitical, economic at military influence sa ibang mga bansa. Pangatlo, ang pagpapatibay ng koneksyon sa pagitan ng military development at economic growth ng China. Pang-apat, ang integrasyon ng military at paramilitary forces na nag-ooperate sa teatro. Kapag naganap ang ganitong uri ng ambiguous political, economic at military maneuvering, maaaring maging napakahirap para sa mga kaalyadong bansa na malaman kung kailan ang tamang oras o kinakailangang panahon para makialam. Malinaw na sinusubukan ng Beijing na subukan hindi lang ang katatagan ng Manila, kundi pati na rin ang kakayahan at ang kahandaan ng Washington na ipagtanggol ang isa sa mga international partners nito.